Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Po, hindi na rin nakatiis. Bumira na rin po kay Vice President Sara Duterte. Sinisita po si Vice President Sara Duterte dahil po sa hindi raw po siya kumikibo dito po sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Si Katunying po na napakatalino, di ba? Isa po sa mga broadcaster na akala natin ay patas. Matalino naman po, no? Yung dala-dala niya na po ngayon yung simpleng pantira nila kay Sara Duterte na bakit hindi kumikibo si Sara Duterte. Sinamantala nila ngayong bagong bombahan, no? Binomba na naman po, binombit na naman tayo ng water cannon. Tapos, bakit daw hindi kumikibo? Alam niyo po, real talk, no? May problema tayong malaki sa ating pakikipagrelasyon sa China. Magtapatan na po tayo. May tao po tayo ron sa iyong insyol. Meron po tayong mga sundalo doon na sila po ang pinaka-frontliner natin, no? Ito po mga sundalo na to ang talagang naroon. Frontline talaga. Talagang kitang-kita nila yung mga barko ng China. Araw-araw po sila na frontline po sila. Talagang yun ang digmaan talaga, no? Yun talagang nasa war zone, ika nga. Kahit wala tayong gera. Frontliner talaga. Dalis na magagawa po natin, masuplayan po sila ng maayos. Malaki po ang problema natin dahil tuwing nagpapadala tayo ng supply, hinaharang tayo. Tayo po ay binobombit ng tubig, water cannon, binabangga. Wala pong problema. Ano po yan? Alam po natin yan, no? Yan po ay totoong pambubuli po yan ng China. Pero ano po ang gagawin natin? No? Sapat na po ba na tayo po ay mag-video? Sapat na ba na ikundina natin yung China? Paulit-ulit tayo. Kinukundina ko yung ginagawa ng China sa atin. Pero dapat po yung gobyerno natin maging malinaw na po. No? Maging malinaw na po sa gobyerno natin na dapat humanap na po ng solusyon dito. Hindi po uubra na kung twice a month o every week tayo nagpapadala, every week o every month o twice a month tayo nagpapadala na supply. Haharangin tayo, bubombahin, wala tayong gagawin. Lagi-lagi is either tayo po ay makipag-diplom. Alam niyo po yun? No? Is either bombahin din natin sila ng kanyon, makipagtugisan talaga tayo sa kanila, or makipag-usap tayo. Nagawa po yan for 6 years ni Pangulong Duterte. Wag po niyong ibabalik kasi wala pong katotohanan yung mga sinasabi niyong na solusyon. Ano po yung hinahanap nyo kay VP Sara na magsalita? Ano, para saan? Halimbawa po, kinundina ni VP Sara, nalutas ba? Nakakatawa po yung gusto nyong mangyari. May real problem tayo, ang gusto nyong solusyon, hindi naman talaga solusyon. Hindi ko talaga makuha eh. Pag ba nagsalita si VP Sara tungkol dyan sa West Philippine Sea, malulutas yung problema dyan? Pag ba nagsalita si VP Sara na pabor siya sa Pilipinas, kinukundina ng China, o pumapabor siya sa China, at mali yung sinabi niyang ginagawa ng Pilipinas, lutas ba yung problema? Wala pong, kaya nananahimik si VP Sara dahil wala naman maitutulong yung pagkibo niya. Nakakadagdag lang siya ng problema. Kino-question nyo si VP Sara bakit tahimik. Wala rin naman ako narinig sa Pangulo ng Pilipinas ngayon. Ngayon binomba, meron na bang statement? Statement lang kasi ang gusto nyo. May statement na ba yung Pangulo tungkol sa bagong pambobomba? Kung may statement na yung Pangulo,
Para saan pa yung statement ni BP Sara? Nagsalita na yung Pangulo. Tandaan po ninyo, ang soul, nasanay kasi tayo rito na dakdakero ang ating mga opisyales. Nasanay kasi tayo rito na sausawero ang ating mga opisyal. Nararapat ba na sumausawan lahat? Hindi nararapat. Sa matinong gobyerno, isa lang dapat na nagsasalita sa West Philippine Sea. Yung may otoridad na magsalita. Gusto ninyo lahat magsalita? Kung iba-ibang sinabi, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung una tayong binomba, nagsalita yung Senate President. Senate President, pangatlo sa pinakamataas na tungkulin. Ano sinabi niya? Boycott China. Yan ba opisyal ng pamahalaan? Yan ba ang opisyal na pahayag ng pamahalaan na i-boycott ang China? Hindi. So yung Senate President, kinukontra niya ngayon yung pahayag na opisyal ng pamahalaan. Wala namang sinabi ang opisyal ng... Sino po ang opisyal na may karapatang magsalita dyan? Isa lang po. Pagdating ng foreign policy, tanging presidente lamang. Katulad nun, anti-China po yung sentiment ni Senate President. Pero sinabi niya, boycott China. Okay. Isa lang po ang dapat na boses ng Pilipinas. Bakit po yung Senate President, boycott China? Boycott China product. Ano po nangyari dun sa sinabi ng Senate President? May umintindi ba? Na-reduce ngayon sa katatawanan. Na-reduce ngayon sa pagiging komiko. Walang silbi yung pagiging Senate President niya kasi wala namang sumunod sa kanya na tao ng gobyerno. Alam ko naman kung bakit nyo gustong pagsalitain si Sara Duterte. Alam nyo kung anong gagawin nyo? Bakit ka nagsasalita? Pag pabor sa pamahalaan sila, bakit mo pinangungunahan yung gobyerno? Pag hindi pabor sa pamahalaan pag hindi sila pareho ni BBM na sinabi, bakit mo kinukontra yung Pangulo? Pag pabor naman ang sinasabi ni BP Sara, bakit mo pinangungunahan ng Pangulo? Walang lusot Tama ba ang ginagawa ng mga opisyal na lahat sila may pahayag? Hindi. Sino ang tamang gumagawa dyan sa West Philippine Sea? Alam po ba, Katunying? Alam mo ba, no? Alam mo ba, Katunying, na very sensitive yung issue ng West Philippine Sea? Na anytime pwede tayo magkaroon ng digmaan pag mali po ang handling? O alam mo pala? Malamang alam mo yan. Kasi matalino ka Alam mo, Katunying, matalino ka Huwag ka pong gumaya sa mga iba. Hinahangaan kita, matalino ka. Lapit mo ulo mo, Katunying. Sa inyo ko nakuha tong lapit mo ulo mo, Katunying, at aayusin natin yung buhok mo. Alam mo, no, na dapat hindi nagsasalita ang ibang opisyalis. Ang proper decorum, yung mga involved lang dahil pag lahat tayo nagsalita at na-misinterpret ng China at ng iba pang bansa, maaaring mauwi sa kaguluhan. BP Sara, being intellectually gifted as she is, pinagdugtong-dugtong ko lang para maganda lang pakinggan. Dahil napakatalino po ni BP Sara, alam niya po kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili. Hindi niya kailangan magsalita. Dahil sa anumang sabihin ni BP Sara, ay wala pong talab yan. Sabi nyo, magsalita siya dahil binomba. Nagsalita na ba yung Pangulo ngayon? Ngayon binomba, nagsalita na ba yung Pangulo? Bakit gusto niyo magsalita si BP Sara? Kung kinundinan niyo kung kinundinan niyo yung China sa ginawa ng China, ano sasabihin niyo? Bakit mo pinangungunahan yung presidente? Alam na namin yan Kung nagsalita naman siya na mukhang hindi niya kinukundina ang China, sasabihin niyo naman, pro-China ka kasi. Walang lusot sa inyo. Bakit hayaan ni BP Sara na kayo magdikta sa kanyang gagawin? Hindi po pwede na kayo. Mas matalino sa inyo mga Duterte. Di ba? Sa mga supporter pa lang ni Duterte, hindi na kayo uubra Sa mga Duterte pa. Dapat ang pinagagalitan mo, Tunying, yung mga walang pakialam dyan. Kung hindi ka naman Department of Foreign Affairs, kung hindi ka naman na dapat Department of Foreign Affairs Secretary at Presidente lang ang nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea para diplomatic ang approach. Real talk yan. Kasi kung lahat ng sundalo may opinion, i-broadcast natin. Hindi po pwede. The President, and the Secretary of Department of Foreign Affairs lang ang dapat nagsasalita dahil sensitive yung issue niyan. Any misrepresentation, any
misinterpretation, maaari tayong mauwi sa digmaan. Mali ang sinasabi nyo na dapat nagsasalitaan lahat ng tao sa gobyerno. Dahil bawat tao sa gobyerno may kanya-kanyang panukala. May kanya-kanyang opinion. Lalo na yan, ang gagaling nila. Magagaling magsalita lahat. Gusto lahat magpa-impress. Hindi nakukuha sa pa-impress yan. Dapat matatalino tayo dyan. Dapat hayaan natin yung Pangulo. Oh, na-realize nyo? Hinahayaan ni BP Sara ang Pangulo na dumiskarte dyan. Wala namang magagawa yung salita ng Vice President. Katulad rin lang yan nang walang magagawa yung salita ng Senate President. Nagsalita nga yung Senate President, unang bombahan. Boycott China. May sumunod ba sa kanya? Wala lang nag-ano nun dahil mukhang hindi naman tatakbo si Senate President ng pagkapangulo. Kaya walang bumibira sa kanya sinabi niya yun. Pero kung si Martin yun, aaraw-arawin namin yun dahil may ambisyon siyang tumakbo. Di ba sabi mo, boycott China? Sino sumunod sa'yo? Ganun lang. Hindi pa pwede magsalita si BP Sara. Aba, ano yan? Pangungunahan niya yung Pangulo? Mali po yan. Mali yung payo niya. Tapos na. Si At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.